Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Biyernes, adlaw tumbalang Bata Senior Santo Niño, pitsa 20 sa buwan sa Pebrero tuig 2026. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, kunyong alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar, uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Di ta maglangan, ato dayong ipadangat ang ato ang latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan. Ug sa atong tanan tigpaminaw kini itong latest weather update karong adlaw. Ang shoreline paday nakaapekto sa Central ug Eastern Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Kasinati kita ng medyo mapanganoron nito na sa mandag-ong na kalamitan ug na mga pag-ulan ug kini mga thunderstorms. Magdala kini usahay ko sa mga pag-ulan na posibleng flash floods or landslides sa mga identified mga vulnerable areas. Pudahin ta mag-monitor sa mag-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, nakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Central Visayas ug ang kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 30 degrees Celsius, haring adlaw mo sa alas 5:53 sa hapon, ang dagat mo taob sa alauna 9 sa hapon, hunas alas 6:56 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:05 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Aclarino. Dagang salamat Sir Jomar Aclarino ug maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Mabolo and City Hall clash over waste protocol. Sa Super Balita sa Sunstar, SUV nahulog sa Pangpang. Sa The Freeman, Cebu's investment in education, PSB approves 1.7 billion peso budget. Sa Banat News, sa The Freeman, ni Baking natagak sa Pangpang, German national patay, 3 anyos nga apo naluwas. Sa Philippine Daily Inquirer, Sarah told, Palace bid no defense versus impeachment. Sa Philippine Star, Marcos Robredo set to meet in Naga. Sa Manila Bulletin, another bill seeks estate tax amnesty extension. Ug sa Tempo, defiant Duterte, FPRRD rejects ICC jurisdiction, waives right to attend hearing. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amoy padangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier,
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ma, wala na yung data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, syudad sa Mandawi milusad sa proyekto ng Multi-Hazard Early Warning System. Tinguha nga paligunon ang kaandam batok sa kalamidad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitambungan sa mga DRM focal person sa matag barangay, ingon man mga sakop sa response cluster sa syudad sa Mandawi. Gilusad sa syudad, pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang proyekto nga Multi-Hazard Early Warning System aron paligunon ang kaandam batok sa kalamidad. Ang syudad nakigalayon sa komunidad o sa ka-software company aron pagtugyan og web-based system, pag-monitor sa panahon og sitwasyon sa kabarangayan gamit ang nagkadaiyang data, lakip na ang satellite images ug pag-asa. Ang matag barangay makahibaw kung unsa man ang ganahan nilang ma-detect sama sa bagyo. Mahibawan ang gilayon sa bagyo gikan sa barangay. Lakip nga ma-detect ang heat index, air quality, gikusgon sa tubig sa sapa ug uban pa. In a way, yung satellite data kasi it can already predict based on sa mga satellite images na nakita. So we combine those data and it can already deliver site-specific insights. So depende kung anong gusto mo ba, heat index, you want rainfall capacity, ganon siya. Tropical cyclone, we still use Pag-asa data. We are in no way competing with Pag-asa data. Rather, we complement their data by making it localized. Nilolocalize lang namin. Ang Mandawi mao'y unang lokal nga kagamhanan sa Central Visayas nga nagpatuman sa maong sistema. Ang programa gihatag sa dakbayan nga walay bayad sud sa usa ka tuig. Matud ni Buddy Allen Ibanez ang pangulo sa Mandawi CDRMO nga ang web-based platform mo suporta sa kasamtangang monitoring equipment nga naa sa command center. Hatagan og kaugalingong account ang mga DRM focal person sa matag barangay og planong sugdan karong Abril. Down to the cluster level, down
down to the barangay. So definitely ato ang mga barangay they are focused nasa sila kagaling ng mga account nga maka-access ani nga website para magamit gyud nila real time 24/7. Matod ni Mayor Tadeo Junque Wano nga ang web-based system mo konektar sa early warning system sa syudad nga gipamutang sa nagkalain-laing bahin sa sapa. Again, our point here is to save and protect the lives of every Mandawihanon, especially now with climate change. Anam na ni ka, grabe ang kaning mga bagyo, nya tungod sa bagyo, grabe magdag-uwan nya. Ang atong baha, di na gyud na dayon kadali mahubas ba. So ato pang i-continuous improvement ang atong mga drainage system, pero dili man gyud na overnight dayon. So mo gini preparedness gyud. Magpabilin gihapon ang pagpakigalayon sa mga barangay ngadto sa CDRMO, City Mayor's Office o uban pang opisina aron masiguro ang hapsay ug organisadong pagresponde sa kalamidad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang social media ban sa mga bata gihangup sa Interagency Council Against Trafficking 7. Giagad nila ang dugang probisyon ngadto sa mga magbabalaod aron himuong mas luwas ang internet sa mga bata. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Bag-uhay lang giduso sa mga magbabalaod dinhi sa nasod ang planong social media ban ngadto sa mga bata. Subay kini sa pagdaghan sa mga biktima sa illegal nga binuhatan gamit ang internet. Sa datos gikan sa Interagency Council Against Trafficking kun IACAT 7, ana sa 50 ka mga bata ang na-rescue sa mga otoridad human na biktima sa online sexual abuse and exploitation cases lukop rehiyon niadtong 2025. Mong nakita sa lead secretariat nilang si Chelsea Francesca Lerios ang kamahinungdanon sa pagpahugot sa paggamit og internet ngadto sa mga bata. Bisan pa man og sumpay na sa kinabuhi ang internet ug smartphone, adunay mga angayang ikonsiderar ang mga magbabalaod bahin sa responsableng paggamit sa digital technology. Kung ato tanawon nagit siya mga pros and cons kumbaga no, so mas maayo no na ato nang tanawon no with the ICT as our lead no, although nanay mga lakang na ginabuhat. Isigunda no sab sa non-governmental organization nga Bidlisi Foundation ang maong hugot nga regulasyon bahin sa internet. Gikabalak nila ang pag-abuso sa advanced technology ngadto sa mga bata ug pamilya. Nindot ang ato ang advent of digital technology ron kung kay bawat mo gamit at our advantage and pati sad siya if ato siyang iabuso. Samtang nakita sa Department of Social Welfare and Development 7 nga mag-igo mismo ang mga magbabalaod bahin sa pagpahugot na sa social media ngadto sa mga bata. Misugot siya nga lantawon una ang mamahimong epekto ngadto sa mga direktang maapektuhan. At least by that SIM card alone makatabang na gyud nga maka-prevent na gyud nga ang i-open ra gyud sa ato ang kabatan-unan katurag yung mga sites diin appropriate sa ilahang edad. Gihango pinuon nila ang mga lagdang gipanghimo sa nagkadaiyang local government units diin gidid-an gyud ang access sa mga adult websites ngadto sa mga internetan ug sa susamang mga lagda. Apan mahinungdanon kaayo kung nagpakabana kanunay ang mga ginikanan sa mga digital content nga gipangtan-aw karon sa mga bata. Atong sultian pud no and atong gi-encourage ang atong mga ginikanan na dili pud kasab-an ng mga bata no kay ang cellphone atong balikon sumpay na gid siya sa atong kinabuhi no by the time that ang mga bata na ana diri so na gid ang cellphone no. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, kalangay sa desisyon pagbutang og bus station sa Dan Osmeña Boulevard, dili makaapekto sa pag-operate sa mga bus. Mga detalye sa report ni Randy Gurion. Gipasalig sa kagamanan sa probinsya sa Sugbo nga mahimo gihapon nga maka-operate ang bus sa Cebu Bus Rapid Transit samtang nagpaabot ang National Historical Commission sa habig sa probinsya sa Sugbo kalabot sa gipropose nga bus station nga pabarugon sa Osmeña Boulevard sa dakbayan sa Sugbo. Sa nasayran, ang Department of Transportation una nang nangayo og clearance sa NHCP diatong tuig 2024 alang sa pagtukod sa Capital Station sa Maungdan isip kabahin sa CBRT project. Gi-review kini sa NHCP kung diin miluwat kini og rekomendasyon nga ibalhin sa kilid ang station ug dili sa tunga sa Osmeña Boulevard aron mapreserbar ang heritage value o visual integrity sa Capitol Building nga usa ka heritage site.
Apan ang DOTR miapilar nga to sa NHCP sa girekomendar nga kausaban sa disenyo sa Capitol Station pinaagi sa pagpamubo sa gitas-on ug kalapad niini. Kalakip na ang operational efficiency ug ang risgo nga dili na mopundo ang World Bank kung aduna pay laing kausaban. Aton sa tigom sa mga Board of Commissioners sa NHCP ni atong Enero 28 ning tuiga, nahisgutan nga bukas ang NHCP Board nga i-reconsider ang lokasyon sa Capitol Station apan siguruhon nga dili kini makababag sa National Historical Landmark. Tungod niini, nisuwat ang NHCP nga tukang Governor Pamela Baricuatro pinitsahan og Pebrero 10 ning tuiga aron mangayo sa opisyal nga posisyon sa probinsya sa Sugbo. Sa iyang bahin, si Baricuatro nagkanayon nga ang probinsya sa Sugbo gilangkuban sa Executive ug Legislative Department. Hinungdan nga angayan pa nga mangayo usab siya og opinyon sa sangguniang panlalawigan una kini mohimo sa mga pulisiya og pagpadangat sa collective position nga makaapekto sa heritage preservation, infrastructure development ug kaayuhan sa mga konstituente niini. Hinuon gipasabot ni Aldwin Impases, ang Assistant Administrator sa probinsya, nga dili maapektuhan ang pagpadagan sa mga bus sa syudad bisan pa man og wala pay desisyon alang sa pagbabarog sa mga stations at tubangan sa Kapitolyo. The system, the ERP system can still continue even without the station. Here at Capitol, hindi man na maka-hurdle. It's just that that's not the question. Lang as the moment ng city. Ingon sa diwasa, even the 14 circle and 20 circle, wala pa na conservation management plan. Kaya wala ka karon even don't know manage ang 20 circle. Randy Gorion, CCTN News. Anti-dynasty bill buti pasar sa Kongreso sa dili pa ang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos karong tuiga. Samtang giduso kini sa Kongreso, nagpakisayod ang komitiba kabahin sa sentimiento sa mga tao kabahin niini. Ang kasayuran ihaton ni Gia Navarro. Nakahigayon og bisita sa Sugbo ang mga sakop sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms alang sa public consultation sa anti-dynasty bill. Nagpakisayod sila sa sentimiento gikan sa managlaing sektor, gikan sa mga batanon, progresibo, religious ug uban pa, bahin sa mga political families nga naghari karon sa katungdanan ang makuhang mga impormasyon ug ubang inputs gikan sa mga nanambong ilakip sa committee report sa Kongreso o napahingpit nga ipalabang ngadto sa plenaryo. Tinguhan nilang mapasar ang balaod nun sa dili pa ang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong Hulyo. Diin, gilakip ang anti-dynasty bill sa mga priority bills. So we're pressed with time. The leadership wants this measure to be done before the Lenten break because they wanted, the leadership wants the anti-political dynasty be part of the son of the president in July. Mabot sa 24 ka mga bersyon sa anti-dynasty bill ang giduso na karon sa Kongreso. Hinuon suportado sa mga kaubanan sa komitiba kung kinsang bersyon niini ang mapasar. But the bigger question is, anong klaseng anti-political dynasty bill ang lalabas ultimately? Would it be an ideal political dynasty bill that would be in consonance with the very spirit and intent of the Constitution? Kumpiyansa usab ang mga inilang political clans dinhi sa Sugbo sa maong balaod nun kay gibarugan gyud nilang di modungan sa kandidatura ang ilang kabanay sa bisan unsang electoral processions. But I am very glad to say, never at any point in time was there more than one Delmar from our family that run in the same elections. That we made sure of. I just want to assure you, I'm in favor of the anti-dynasty bill. Think very clearly to help accelerate it. You can encourage one family member to run against another. That will allow many families to split up. Sa ikayong mahuman ng public consultation, lantawon sa komitiba sa Kongreso ang posibilidad nga makigdialogo sa ubang mga sektor sama lang sa mga magpapatigayon. Ilabi na nga nabati nila ang matud pa kahuyang sa mga provisions kung unsang degree of consanguinity kutob ang did-an sa paglansar
karong eleksyon. After CDOs, let's see what will be the direction of the committee. But definitely, all stakeholders, all their inputs are important to the committee so that we can come up with a much responsive and much reflective version of our anti-political dynasty. Ian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, taga Panglao, Bohol nga negosyanteng nadakpan na kaniadto sa kapulisan sa kaso kabahin sa illegal nga drugas uban sa iyang bodyguard na baybas na sab sa mga personnel sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office. Dulan 9 milyones ka pesos nga balor sa gituhuang shabu ug usa ka armas ang nasakmit. Ang kasayuran ihato ni Arnold Bustamante. Negosyante nga kanhi nadakpan sa kaso sa illegal nga druga suban sa bodyguard nga pulos na butang sa high value individual. Ang napusasan nato sa bypass operation sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office alas 11:58 sa buntag niadtong Martes, Pebrero 17, 2026 sa Purok 6, Barangay Libaong, lungsod sa Panglao, Bohol. Ang mga nadakpan mao sila nga Levi Fronteras, 48 anyos alias Levi, negosyante nga residente sa Purok 5, Barangay Libaong, lungsod sa Panglao, ug ang iyang bodyguard nga si June Pame, 41 anyos alias Cesar, nga tagabasak Taluto, syudad sa Tagbilaran, Bohol. Nakuha sa mga sakop sa PDEO sa Bohol PNP ang dagko nga puto sa kituang shabu nga mutimbang sa 1,296.4 grams nga doon standard drug price nga 8.8 million pesos. Lagip na ang cellular phone nga gigamit sa transaksyon, usa ka unit sa sakinan nga Toyota Vios color green nga doon plate number GBE 9555. Samtang nakuha usab ang bodyguard ni Fronteras nga si Pame ug usa ka kalibre 9mm nga pistula nga doon bala sa sulod sa magazine ini. Sa investigasyon sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol nga si Fronteras nadakpan na niadtong 2016 samtang ang iyang bodyguard nadakpan usab niadtong 2025 nga pulos sa kaso sa illegal nga drugas. Base sa nakuha nga intelligence information sa Bohol PNP nga human makagawa sa bilangguan si Fronteras niadtong 2019, mibalik ni siya ganaandan nga trabaho nga mao ang pagpayihot sa shabu sa lungsod sa Panglao, lakip na sa mga silingang lungsod sama sa Dawis ug Dakbayan sa Tagbilaran. Ang iyang tinubdan sa shabu gikan matud pa sa usa ka person deprived of liberty kun DPL sa Abuyog Penal Farm sa Abuyog, Leyte. Human makuha ang tanang impormasyon gilusad dayon ng anti-illegal drug operations sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pomarejos, ang hepe sa Provincial Intelligence Unit, ubos sa supervision ni Police Colonel Patricio Digay Jr., ang pangulo sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol. Kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ug Republic Act 10591 ang atubangon nga kaso sa mga suspitsado ngadto sa korte. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kabanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Sa atong pagbalik, atong hisgut-hisgutan ang mga nagunang mga balita ug ato na sang makauban ang ato ang abogado, Attorney John Destacamento. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be
you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, maing buntag sa atong mga viewers. Diha nga nagtan-aw karon sa atong programa ug karon Pinako ka nang mura kag ka nang na late sa eskwelahan ba ka nang. may I come in. Good morning classmates, may I Diba? come in? Sa teacher o sa classmate. Nga mo tubag, yes, you You may. may. I'm sorry classmate, I'm late. Oh, partner na kagubot tungod aning basura, problema sa basura sa Cebu City, but I don't know if this is just a minor murag isolated case or there is more to it than it seems, because katong front page ganina sa sa kuan ba to Sunstar nga dunay nagkalalis ang mga empleyado sa Barangay Mabolo o kining sa Dakbayan sa Sugbo sa taga City Hall kay gidid-an man ang mga taga Mabolo nga mulabay og basura diha sa gitawag nga Block 27. Kining Block 27 partner naana na himutang diha nga mura siyang sorting facility sa basura diha sa North Reclamation Area. Kalit raman nga oy di na mo pwede makakuan diri makalabay diri. Basig wasad sila nag-segregate. Basig wa sila nag-segregate kay supposedly mao lagi na ang giingon nga dili na mo pwede diri kay kini adto naghimuon nga segregation facility, shredding for composting na lang nga area. Ang gibuhat gi unload ang mga basura diha nga naa sa garbage truck gikan sa Mabolo diha sa atubangan sa gate ganghaan. Oh. So tungod ato ilang gibuhat wala na hinuon nakasud ang lain pang mga garbage truck gikan sa laing barangay sumuto murag duna joy gamay nga tensyon. Nya sa atong pagbasa sa balita partner, I don't know if you know this, but dili man dinhi kaalyado ang kapitan sa Mabolo nga si Cap Daniel Francis Arguedo sa Attorney Arguedo. Attorney Arguedo. Nagyogi man siguro ni siya kay taga Mabolo, ana ba? So dili sa kaalyado ni Mayor Nestor Archival. So mao na karon iya nang gi-challenge ang katong direktiba nga anong inyo man gidali-dali ang pagban diha sa Block 27. Yung wa man ninyo gi-inform, no prior notice kuno. Yeah, I think North Reclamation Area so supposedly dool man Mabolo sa ilaha murag girespetara na lang sa gyud unta min inyo dahil pagpanuktok ingon nga oy kuan ha dili na mo pwede dito ha kay para sa dili sila makugang nga mao na lang na dili na din sila kadto pa labayon. So mao to partner nga karon si Arguedo lagi nga dili kalyado sa mayor matud niya nga sa una duna na may approval kuno gikan sa City Hall kining paggamit og sa kanang maong luna diha sa Waste Segregation and Decomposition Facility. Kay ilang na doon dito kay para ang katong ipanglabay na dito sa Konsolasyon dili na inana kadaghan kay murag per ton na ba to ang pagbayad dito sa Konsolasyon. So at least makatabang-tabang ba. So I don't know if this is just communication issues and a communication issue pero kini problema sa basura murag naapil na ba na damay-damay na. Pero ang ako sang point ba, if others are following, why can't they follow also? So pangutan-o na to si Cap si Attorney Arguedo ana. Okay, kanang moingon kag okay kay duol ra. Yan naman sad ni gawa sa Sunstar nakakuha kuno siya og go signal from Rene Sanapo diha sa kanang Office of the Mayor. Okay, pero kanang just because duol ka kanang dili pud siguro maayo pud siguro na depende po na nila no kay nganong musugot man sa si Rene Sanapo nganong moingon man sa si Rene Sanapo unya wa siya ni-inform sa mga tao dito nga tanan di pwede except Mabolo ana ba. So mo lagi na partner kung communication issue ba ni or naabagay sungi or naalam kayo actually nagsipagluod. daan na sad ni sila
daan na sad ni silang nagka-troki sab ni Okay. sila kaniadto. So kaning punto sa mayor nga strikto nga pagkontrol sa Block 27 importante kay aron malikayan kuno nga mahimo na kunong unregulated dump site ang maong dapit para nako nasa punto kay diin man gud na nagsugod ang tanan kanang binalyo ka naman ng labay kay labay lang o niya mura lang tagwa mura bag nang limpyo to tasbay pero atong gisilhig ang abog dito ra sa ilawom sa katre. So ang ending like may magmo-evaporate na di man. Napay ibawan na magsilig-silig niya ana ra sa kilid. Alala. Diretso sa basurahan. Diba? So kanang gitumbok niya nga ang role is composting area, ang unrestricted o kaning wide control nga paglabay sa barangay maka-overwhelm man kuno sa property kung ilabay kuno diha. Mahimo ng dump site. Nananghid kuno sila nga mag-shred sila diha, why problema pero kung imong i-dump dili lang unta kay ang mga mosunod nga barangay kay ilahan na nang ibutang diha. Oh, so unsa o man na adto biya ni siya ani si mayor no, bag-ora siya ni Bag-ora. bag-ora siya ni adto. Yes. Yeah. Regarding aning basura partner kay ang update ani kay magsugod na kuno sa matod ni Mayor Archibald og hall adto sa Aluginsan. Ang kini mga basura nga gikan sa Cebu City nya kini taliwala ni sa katong privilege speech man siguro to ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga iyang i-question ang kining proposal kining plano nga magtukod og waste to energy nga facility alang sa pagdispose sa mga basura dinhi sa Cebu City. Iya sang gi-question ni Mayor ni Vice Mayor Tomas nga anong for a big city as kuan Cebu City nganong until now wala gihapon naka-secure og mga disposal sites whether iyang kaugalingon or sa uban. So muna karon nga si Mayor Tomas Osmeña Vice Mayor Tomas Osmeña wala ko noy clear nga picture pero kaning giingon sa ni Mayor Tami pila ka years Katuig nga ikaw sa mayor. Pila ka tuig sa dia si Mayor Tam ang mayor niya. Unya kana sadya ang mayor karon, di ka kasuti pud ana nga dugay naman sadya nimo nga BOPK, di ba? Oh, mao gani na di mo rag i-question niya nga ngano wala tay basura o nganong sigita og enter into an agreement nga kanang hauling agreement or transporting to some other dumping site or dump site, and yet imo ang nag-aliado Vice niya kining katusan pila sa kakatuig nga naglingkod sa Cebu City niya wala man. So kato kay napagwi inayawan sa una no, and then 2016 pero mao lagi kanang ug naagyud ta inana nga foresight nganong sad nato gipangandaman nga moabot gyud ang panahon nga mapuno na or di na pwede. So karon mo na exactly those are the words from Vice Mayor Tommy ingon siya nga this problem kuno is going to kill us. Patyon taan nga atong problemas basura. Patyon tas baho. I just don't see how we can survive. Matod niya nga ang syudad is yet to present kuno usa ka comprehensive or kada bitang unified nga strategy kung unsaon gyud ni pag dispatsar ang ato mga basura gikan sa collection padung to sa paglabay. So iyasang gi kining he took a swipe at the previous administration wa niya gi-specify kung kinsa ning administrasyon daghan man ang agi pero for sure dili ni siya. Previous administration ko nakadawat 40 milyones gikan sa Asian Development Bank supposedly to hire consultants. Lagabiha nino 40 million from Asian Development Bank para mag-hire og consultant to study the waste management options sa Cebu City. Pero ang tay nakita nga resulta aning 40 million nga pagpang-hire lang consultant. So karon mo na gyud partner, this is something that did not happen overnight. Kay ever since katong reporter pa ko, editor pa ko sa Freeman, murag sige manigtoki ang problema sa basura nga kato lagi Queen City of the South walay landfill or walay dump site. So galaw-galaw sad mo diha, and then karon murag majority sa council sa Cebu City murag BOPK ba ni partner? No, walay majority. Walay majority. Three-way na. Three-cornered na. So kana siya, kanang
Murag, it's time siguro to kanaganing buckle down and really work for what will be the long-term best plan for our garbage. Ya dili ba sa mosugod kun siya aning WTE facility kaning waste to energy facility gi criticize ni Vice Mayor Tam. Mato niya gi tawag niya FARCE. So farce. He said nga mato niya ang electricity generation kuno dili kuno siya makatangtang sa mga tipping fees. Kay magbayad na magyapong tipping fees, ang tipping fees mao siguro ni ang imong bayaran sa pag-tip or paglabay gadto sa basura sa labayanan nga which could reach 1,000 pesos per ton. And matod niya nga dapat kuno explore ang kasamtangan siya nag-explore aning possibility sa paghimong standard incinerator without energy component, which para niya less kuno ni siya, mas barato niya, mas mo require sa siya less space. So, na may proposal si Mayor Tam, Vice Mayor Tam about ana. Sige, ato sang suwayan kung viable ba sad na. Hopefully, but there have been a lot of proposals. Oy, nay proposal to si sa una nakabasa ko sa column ni Attorney Piramide nga naato siya i-identify nga lugar kung asa kuno dapat viable nga kuan nga swito to siya sa mga mapa diha sa Upland Barangays na ako noy mga viable diha nga areas nga pwede gyud unta to unta pong binaliw pang siguro to, but that was a few years ago. And then doon na sa proposal kining WTE proposal which has been there for the longest time, but murag daghan sa musupak dili mapasar-pasar kay tungod kuno sa regulatory requirements. O ngano man ning gikuanan naman ta, gisiradaan naman ta ani. Mao na netong video. Final na ni. Oh, yeah. Kining karon si Vice Mayor Tam iya na sa gi-question ang WTE facility. So murag abot sige lang tag question sa kada proposal niya wa gyud mahimo. Yeah, mo na in the meantime Pagsabot mo, paghimo mo GC para kaya ang mga tao diri igura man nang musunod ug unsay, di ba? And then pag strategic plan mo ba unsay atong buhaton, unsay implementation, kinsay mga key personalities, kabaw man ay mga bright baya mo. mga bright na sila partner. Oh, mga bright bitaw na sila. Way binuang, mga bright kina sila. I've seen that. So kanang kuan na i-appy inyong mga abilidad, inyong mga ka-bright nga ang mupatigbabaw ang kaayuhan sa Sugbo. Oh, kana. Ya arita sa laing hisgutanan partners grabiha. Pagkahuman og announce ni Vice President Sara Duterte nga tatakbo ako sa 2028. Karon ang mga pangutana kinsa kahay running mate ani ni Vice President Sara Duterte. Announce mo tong Senator Robin Padilla na si Aimee kay kuan ako ron kanang women power. Oh, women empowerment ko no niya dayon kining unsa to yang tawag at unsa to ingon ni Senator Aimee nga forever running mate kuno siya ni Vice President Sara. Wow. Oh, forever running mate mo na yung giingon. So, siya sad ang ni-declare pagbuhat sad nga ang punon ka. Ambot gibutang man to in quotation. So I suppose masig iya to nga statement, but mo lagi ni will we see an all murag two-way puros babay for both camps? That's a possibility. But possibility number 1, Sara Duterte, Aimee Marcos, which for me is a good tandem ha kay South ug North gihapon. Murag ni repeat of 2022 pero dili lunod patay man si Senator Aimee no. I don't know. Amot na sad kaha kung unsa ni ka tinud-anday ka ni imo senator. So that's the first possibility partner. Ang ikaduha karon naasa po yung mga nabasahan nga why not VP Sara ug Lenny kuno. Huh? Dili man sa gyud ni sila kaaway partner no. Dili sad sila friends. I don't know kay murag ang waman bisag murag ang gikuan gyud ang katumang papa mo sigig pangaway ni Lenny di ba sa ilang time. Katong papa. Then ang third kay karon ang balita diri si Presidente Bongbong Marcos padung di ay sa Naga nya makig-meet di ay kuno siya aning Lenny. Former Vice President Lenny Robredo. Now mayor. Now mayor of Naga City in Camarines Sur. So tan-aw sa nato kung sa mga developments anang so magkuan sa Robredo Marcos. nasa possibility nga
Robredo Marcos or someone nga manok ni Marcos nga o possible no kay dagan siya pagka vice president si Pwede siya mudagan kay di man presidential. dili man presidential. So muna siya ang mga possibilities karon nakita nako sa social media, and then dili man ko political analyst, so dili na lang ko mo assess anang unsa na ka viable diha, pero ang ato ang murag same old murag na ba mo napusuan or na napilian aning mga ni-float nga mga pangan, or unsa ba sumol na kaayo ilahang mga dagway pangan o guban pang mga action diha nga pakita sa to but anyway partner bisag kinsa ang modagan ani nila, hopefully partner nga kining mabag-o ang Pilipinas kay warag kakapoy naman sige ang mga reklamo sa mga tao karon dili man about impeachment, dili election. Naragid na sa mga butante, galaw-galaw din. Galaw-galaw sad kay muna choose wisely para dili sad magbagulbol ikaw. Ay good mong kakontento anang mga kuan gud. Ay ambot lang kapuya balik-balik na mura nagguba nga plaka ba ang mga tao, sige pahinumdum. So wala sa partner ang mga possibilities, and sa ato nang gikaingon medyo layo-layo pa man to, and then daghan pa kay siguro mahitabo ana leading to the filing of the certificates of candidacy. So ato aning tan-awon sad kung unsay mga updates ana. Ganina atong GC nato gisend di ay si Cap Dennis nga post ni Falsis ba? Post ni Falsis. Attorney Falsis. Attorney Falsis. Wala pa siya na disbarred no. Attorney Falsis. Nga posible ko no, or matod niya ang ICC prosecutor ko no ni oppose ko no ni siya sa katong plano sa kampo, dili gyud plano sa kampo sa ni Duterte, former President Rodrigo Duterte, nga i-waive niya ang iyang katungod nga mopakita dito whether physically or virtually during the confirmation of charges. Akong basahon ang post ni Attorney Jesus Falsis nga breaking, ICC prosecutor opposes Duterte's request to skip his confirmation of charges hearing 3 days from now. Experts or analysts say the ICC is likely to reject Duterte's request and still require him to attend. Huwag patakasin yan. Huwag patakasin. Ako dili ko expert aning mga procedure in the ICC. I don't know kung dapat ba ninyo pwede ba ni ma-waive imong right kay kinahanglan ba gyud kang magpakita didto. Kay lain na ba ni imong balaod niya. Ingon man to siya si former President Duterte nga I hope that they will respect my peace inside the cell. Mao gani gipriso. Napaday kay katungod if makuhan ka kanang. So, mo ni ang giingon karon ni Jesus Falsis, but this one ang ni-oppose ani is the ICC prosecutor, but I think ultimately murag mao sa di ang side or ang response sa katong ilahang waiver. But ultimately I think it will be the panel of katong mga adjudicators, panel of ICC judges, sila ang mo decide yun. Kung whether that is allowed or not under the ICC rules. So mausan na mga higala. I don't know kung unsay strategy behind that. Kung maybe kuan manggod siguro kung makita sa mga tao kung makita sa kadaghanan sa publiko ang moment nga giatubang na gyud si former President Duterte ba murag masatisfy ang murag katong hunger and thirst sa uban, especially katong mga AJK victims nga finally murag we are now closer to achieving kay because the big man has fallen kay tan-awa siya na nag-atubang. So maybe more on optics kay para lang yun murag dili gyud siya okay. Dili okay. Pero nitingog ra ba ana kagahapon si Congresswoman Laila De Lima, former senator, kay kuan ko no niingon siya kini kunong signed waiver and declaration is a contradiction to the assertion nga kanang kuan siya, he is capable of instructing his defense team and he remains to be of sound mind. Nila na si
Nina na si Senator or Representative Lima. Congresswoman De Lima. Kung sound mind yun, kaya gano'n nag-waiver-waiver. Sa iyang quote na yun siya, its legal effect is based on the premise that he understood the statement so as to affix his signature to it. It's evidence against Kaufman's own argument that Duterte is not fit to stand trial because he's supposedly unable to give instructions for his defense. Muros lag naunay silang kaugalingong pleading. Naunay sa kaugalingong pleading, but anyways, earlier on, doon na naman yun to'y finding doon naman to'y decision ang ICC judges nga fit man yun siya mo stand into trial. So kaning yang giingon nga makalimot ko no siya after some time after nag-istorya ta kalimot din ko ini so to'y giingon partner. And anak ko na siya ba so useless sige ko adto niya then after a few minutes murag I already forget what they told me. So I'm sick, I'm frail, tiguang na taon ko, so just respect my peace here inside my cell. So muna yung giingon. May sura sa daan na kung kitang tanan makalimot. Convenient ra kita makalimot ini kuan. O kung makalimot, naman siguro yung mga test, especially nga naa sa Netherlands, kung na pwede man siguro susihon. But human naman kay, I think katong girelease nga multi kanang, di ba, unsay tawagan na, different, panel. Nagiingon man nga of sound, mind, and body. So, unsa pa man dapita sa atong mind, wa nila nasusi dito, katong memory ni mo, ano ba? Physically and mentally fit ko no ang former president. But, can you say, hapit naman sa ni February 23 man ang schedule dyan, ani. Next week. I don't know if that's a Philippine date or dito nga date. But ato nang pabuton sad kung doon na masay mugawas nga update before February 23 to rule about the kani contention sa ilahang push. Kung timely ba pod ang ICC in deciding appeals like this, like especially nga di siya ganahan mo atubang, and if in the event nga di gyud siya mo atubang, what will the ICC do? Kana murag mo na tong atngan partner kay sa ginuruyay sila dito. Okay, to me this is something that's new manggod, so it is something that I also want to learn about. Muna ang mga possibilities after that and kung unsay habig kay it's been nadrag na sa Nabanisa for quite some time, pila ka man, supposedly September manunta ni ang maong confirmation of charges, but because atong mga pleadings sa kampo ni Duterte pinaagi siyang abogado, so moto nga medyo nadilatar karon ang move sa February 23 and karon dili na sad silang pakita sa arraignment diri required jud nga mo diri sa ato partner kanang pre-trial or arraignment required jud nga mo kuan mo atubang ana ang accused sa atoa. Kay mo ingon man kadidto nga guilty not guilty. So dili so sa Pilipinas pa lang daan dili ka makaikyas og ingon ana nga di lang ko kay kuan ko wakos kondisyon ana required jud ka ana, and then usually kung di ka mo tingog so muna i-enter nga not guilty na lang kay because favorable sa imuha, but required ka nga naa jud during arraignment. So I don't know if that also is somehow similar to how it works in the ICC. So muna sa partner. Unsa pa may mga lain atong pwede hisgutan nga dagko karon muntaga partner nga. I think mostly katurang gyud ang giatangan sad sa mga tao, attorney, kay kuan manggod to me kanang dili kaayo ta well versed gani on these matters, kay in fact ang uban sa abogado na kadinhi mo ato kag laing lugar, you need to pursue further studies there to be able to practice there also. So samot na ning kaning International Criminal Court, no, although nay uban nga madala, di ba, mo man ni katong before si Senator Miriam Defensor Santiago. Yes nga, na-invite siya to supposedly become a judge in the ICC. So kana dako na siya nga unsa tawag kana accomplishment. So kana and then you contrast it to the happenings here. So on the international court, there are a lot of efforts to supposedly seek justice for victims of crimes against humanity. But in the Philippines, our courts are also very busy with kanang attending to crimes of corruption done by our very own people who are supposedly put in power
to serve the interest of the people and not serve the interest of their personal kuan. Yeah, and the good thing about having a higher body, I will not say higher body siya kaysa ato ang constitution, kaysa ato ang balaod, because dili man na horizontal ang hierarchy sa mga laws. Well, maybe higher in the sense that it covers a lot of different nations, Sige, whereas inana our lang. constitution covers only the Philippines. Inana. So, if inana, the good thing about it, partner, is kining if the mechanisms in your country fail, because of course, in a country naman joy times nga naay mga dictator, naay murag grabe og influence nga murag to a point nga murag all the systems, the government institutions fail sometimes. I'm not saying that that's what happened to the Philippines kay. But we've seen that a lot of times in history and even in many other countries. In many other countries. Venezuela, for example, anong ang US na pugos man gyud ngadto pagpalagpot because of the influence ni Maduro. So, kana karon because we have an ICC, murag bitaw siya equalizer or murag siya overseer ba nga, oy, dili jud ka totally limitless diha ba, you cannot hide, dili ka makatago sa imong sovereignty, moingon na lang ka nga sovereign country mo, di mo diri mag-appeal just because inana. And so precisely this is what we call intergovernmental agencies, di ba, or organizations that has jurisdiction over various governments. Professor Liga, naminaw ko si mong klase. sa international law. Yeah, and then the way I see it, grabe ka murag follow gyud sa, di ba? Kita ta sa official statement ni former President Rodrigo Duterte, ang uban na kaingon nga la makahilak, matouch, grabe kuno kay kaluoy. But the ICC judges dili mo sila masway as we have seen in the past nga murag dili mo effect sa ilaha ba. Actually, mas nakadaot pa hinuon to sa ang ilahang katuganing. There was a time pag sugod yun nga gibash, gitroll, gistalk ang mga naabot ang sa website sa ICC partner. Minus kaayo sa Facebook sa mga mga judges. Unya diri sa ato ini karon unsa naman resulta na katong vlogger nga ni Angkol nga nagpost siya fake medical records to keep up with trends. Okay ra ta ana? Ang ako nailhan nga keep up with trends ka namang kilay, sinina, sapatos, pero kung ang imong to keep up with trend is misinformation pag sure siguro Gani laging content creation nga fad karon ba? Diba? Isa na fad pag ginabuhi naman ang uban good kay murag bisag unsa na lay buhaton mag sud 7-Eleven, sud convenience store, mag-pick up og mga siopaw. Giana magilamutak ang siopaw niya dayon. Kato sa nakita. Para nako ana attorney, para atong sa Trend Central nga. Superman ka. Superman de ka. Isog man ka. Ayaw sige paluiluoy. Dakpon ka. Pasensya na kayo. Lupad-lupad diya sa kanang prisuhan. Kay isog man ka. Pasensya na kayo ninyo. Basta dili na lagi na ako ni Osbon. Lagi pero papasa imong content. Para mawagtang imong... Kaya daghan na kayo itong engagement. Para mawagtang imong monetization. Kay you are using and disturbing kanang... Kanabang you are robbing regular citizens of police protection and kanang kahasol gyud na hasol pang mga police. What if nay alarma nga mas importante pa kaysa nimo nya ikaw sikag pataga diha. Hasulan ni ko anang mga taong kuwang ang tagad. Pagkapait naman lang gyud. So mo to ambot na unsa kay ko na to he was not the first NBI time naman to attorney kaning vlogger nga ni Angkon nga nag-post ako to keep up with trends. Kato nag-post siya medical records ni President Bongbong Marcos. So to me it doesn't really matter, but the fact that you have to be responsible is a more important matter. I don't care of your politics as long as what you post is the truth. Di ba? Wala tayo oras attorney Tay padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Matag binuhat, dunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw
matukmod gayon sa paghimo og maayo ug sa pagdikay sa lautan. Busa may danon nga pagpamati gayon kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi ug magpuyo ka sa kinabuhi nga puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 nangingon, batuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat ug dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa danon ang pagpangayo kanunay ug giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subayon. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampok kita. Lagi itong amahan, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Mga samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you sab kang Archbishop Alberto Uy nilang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Have a great weekend. O niya kami yung mga alagad sa kanginan ako si Malu Inokando Tabar. Si Attorney John Destacamento. Magkita tayo ninyong balik sa Lunes sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello, Cebu, mayong buntag.